Farm tour tayo. Yan. Dito yung end ng property. Yung may kawayan na yan. Okay. Ayan. Pabado. So medyo slope hilly land to. Itong farm na nakuha namin. So challenge dito is pagtatanim. Kung paano magtatanim. Nag-research na rin ako sa internet. Kay Dr. Google. Ang pwede rito is terracing. Okay. Pero before that, so farm tour muna tayo. This is a 1.2 hectare na agricultural land. Mostly hilly part siya. Yan. So ito yung boundary sa right side. So bali ito yung dulo. Simula ako sa dulo. Yan. So yun ang view niya. Yun ang view niya pababa. So actually overlooking siya ng Banahaw ba yun? Mount Banahaw. Kaya lang hindi pa makita kasi may marami pang kawayan. So we plan to clear yung kawayan. So yung property sa pababa is lagpas pa doon sa ano yan? Yan yung straight na puno na yun. So banda ron pa yun, no? Sa may buko pala yun. Kung makita nyo yung buko, yun yung property line. Hindi pa ma-clear yung kawayan kasi nagsisimula kami rito sa taas. So currently ito yung bandang likod yan. So work in progress. Papagawa tayo ng munting modern na yan. Slightly bahay kubo. Yan. So yan yung ating mga friendship. Yan. Hi. Si Master Carpenter. Yan. Si Kuya, ano nga Kuya pangalan mo? Lim. Yan. Si Kuya Nolan. Yan. Si Ate Juliet. Yan. Yan Kuya. Yan yung ating mga engineer at architect dito. Yan. Si Mrs. Ayun. So currently yan. In progress. Si Kuya gumagawa ng kubo natin. So medyo mix siya ng kubo saka slightly modern. So limited budget lang tayo. 6x6 meter to. Tapos yung ibang yung most ng materyales, especially yung kahoy, galing na rito sa farm. So pwede naman yon na gamitin basta personal lang. Personal use lang, hindi for benta. So yan doon na galing. So ito yan, guys. Titibay ito. Laki, ito yung mga ganito yung gusto ko, nakita ko sa internet. Natural lang foundation. So we are trying our best na maging nature o native yung kanyang design para mag-blend siya sa nature. So yun, further dito, yan yung bandang likod. So ngayon ang ginagawa nila yung ano kuya dito, Poso Negro ba ang tawag dyan? Opo. Poso Negro sa toilet. Yan, okay. So ito ang isa sa highlight yan. So kahit 12 o'clock dito, presko. Ngayon mahangin pa. Sabi nila Ate Juliet kahit tag-araw mahangin dito. So yun kagandahan dito sa form na to. So I think it's because ano siya hilly part siya, overlooking. So meron talagang space, hindi siya totally flat. Yan. Okay. So highlight yan. Nara tree. Number 1. So may 6 na Nara tree dito sa loob. Yan. Itong part na to nililinis namin, plan namin, God's will, dito magbe-vegetable farming tayo together with Kuya Nolan at Ate Juliet. Yeah. So yung bandang likod medyo umukay na to. Dati tumubo na lang uli, tinatabas na namin to So yan, may isa pa Nara number 2. So Nara number 2. Yan, ito malatubig. Yan, ang taas nito. Taas ang laki. Mukha lang siyang payat kasi malayo, pero paglapit natin grabe yan. Ito. Di naman siya katalakihan. Sabi nila. Yan, kita natin. Yan. Oh, yan yung body niya.
Yan, oh, diba? Oh, taas, straight pa, oh. Okay, maganda raw gawing native o wooden na bahay. Kaya lang, gusto ko munang i-preserve mga puno rito hanggat maaari. Okay. Yan, tayo. Ang likod. Dami rito, kaong. Yan o, kaong. Oh. Ang laki din yan. Kaong, anahaw. Yan, kusang tumubo. Saging. Yan, dyan ako dati kumuha ng saging. Dalawa sila yung maliliit. Nita yan. So, kaong to. Tapos, yan. Ito, palikod. May gabi. Kaya kusang tumubo. Oop. Yan. So, ito na yung corner. Kabilang mga kantuhan. Yun. Yun. Kung nakita nyo yung kawayan na yun. Yan. Tapos ito, yan. Nara. Nara number 3. Nara number 3 yan. Tayo. Delicates. Yan. Ito sabi ni Kuya, kamagong daw to eh. So, I'm not sure, hindi ako pamilyar sa mga puno. Pero gay ko. So mag-basis muna natin siya kasi siya nakakaalam. Tagal na siya rito. Yan, puro anahaw. Yan yung boundary. So 1, 1, 2, Nara number 2. Ito number 3 Nara. Tapos yan dito. Ito ay kaong. Puno ng kaong yan, no? Puno ng kaong. So tatlong Nara ito. Lansones. Yan, lansones. Lilim, no? Ito, yan. Yun, hanggang dun pa. Yun dun. Yung flat area. And ito. Nara number 4 at 5. Yan, Nara number 4, number 5. So, mas bata ito ng konti. Yan, may malatubig uli. Sa part na yun. Isa pa. Yan. Pasok tayo dito. Ikutin natin. Okay, may saging pala rito. Yan. Yan, ito. Ganda rin, ano, straight. Makabuo talaga dito ng bahay. Sa mga puno pa lang dyan. Na wood. Na wood base na bahay. Ano tawag doon? Basta yung bahay na maraming kahoy. Yung dream namin eh. Balik tayo. Sarado pa kasi doon. Dala ng mga kawayan. Kawayan kasi na nandyan. Hindi naman maibenta kasi compare. Para daw siyang ano, equivalent niya sa kahoy is palochina. So para siyang biskotso pagdating sa anay. So takam sa anay yun eh, palochina. Yan. Okay. Balik tayo dito. So ito yung getaway namin. Every other 2 weeks. Yan. Naman tayo sa kabila. So 5 Nara na yun nandito. Ano? Yan. Okay. Lakad pa lang, no? Exercise na. Ito, pina-flat ko yan. Yan, nire-ready ko nga. Oh. Nasa roll ko. Kasi pa-flat natin yan kapag tanim tayo ng vegetable. So, ito. Nara number 5. Ayan, Nara number 5. Oh, di ba? Libre sa Nara pa lang panalo na. 'Yon, di ko lang kung anong puno 'yon, pero ito anahaw. Yung isa na 'yon, not sure. Oh, di ba? Ayan, summer time 'yan. Tatawid ng tagulan, pero ito ngayon hangin. Dito. Kasi nga medyo hilly part tong ano namin. So ito malaki rin tong flat area na to. Considered generally flat, maybe. Ano? So mga 2,500 o 3,000 to. Yan. Dito tayo. So yan yung view. Currently yon ng ating kubo. So ito, makikiraan muna tayo rito. So future right of way ito. Sa option. Yan. Tayo. Okay. So yung part na yun, Banahaw. Ayun pala yung Banahaw. Yan. Right. So may malaki pang puno na yan. Ipil-ipil. Mamaya, iikutin natin. Yan, ito tayo.
Yan, yung kawayan na yan, yun yung boundary ng property. So yun lang, dahil kailangan natin gumawa ng bahay makatipid dahil ang mahal ng board foot ng kahoy. So ginamit na natin yung nasa loob ng property. Yung iba, dahil yung iba dati ng buwal kasi sa tagal na rin. Okay. So yun pala, Nara number 6. Yan, Nara number 6. So ito yung ritaso ng puno, kakahinayang pero kailangan natin kailangan meron tayo accommodation dito. Kasi usually pagdating namin dito, punta namin dito is let's say 6:30 alis kami ron, dating na 8:30 dito. Uwi ng 3 kasi wala pang ilaw, walang accommodation. Yan. So pagka meron na tayong kubo doon, medyo magtatagal na tayo. Makakapagpahinga na rin yan. So hindi ko pa kayo maiikot kasi tagdan. Hindi pa gano pinatabas na to. Dati, siyempre mabilis tumubo yung damo dahil maganda nga yung lupa. Kaya yan, mataas na uli. So, sorry, ito pala yung Nara number 6. Yan, Nara number 6 yan. Hindi ko alam kung ano yun. So may dalawang ipil ba? Ibalik, tanong natin kay kuya. Ito, pababa tayo doon. Yan. Oops. Nara. Ba? Ano yan? Ano? Ganda no? Laki pa ng mga puno dito, ano? Diba, ano? Ano na yun? Kaong uli, part ng property. Ito, yung mga natsyo. Ano yan? So, baba tayo. Yan again, 1.2 hectare. So, challenge magpa bakod dito. No? Pala. Yan. Yan. Ganun. I-start na kuya. Yan. Ayan, yun. Ayun, yung bahay na tinatayo natin. Ano? Yun. Saan ba? May usok na yun. Yan, yun. May usok na yan. Doon yung tinatayo natin bahay. Okay. Ayun, papasok sila ng materyales. Ba tayo rito? Turian. So, sabi ko nga kanina, opportunity dito is terracing ng malibor. Wala, siyempre kung kailangan ano. Dito. Oh, di ba? Sarap ng hangin, no? Oh. Sarap ng hangin, no? Summer yan. Oh, yan. Oh. Oops. Kabuti. Kakain kaya yan. Yan. Ayun na natin. Kaya dito. Tuloy kaya ako bumili ng radyo Okay. Kasi kahit sabi nung maliit lang to 1.2 hectare, mainam yung may communication. Diba? Mamaya hinimatay na rito sa loob Diba? Hindi pa nila alam kung nasan ako. Diba? Yun mo. Oh. Di na sila kita. No? Pero ayun yung bubong. Diba layo pala, grabe. Ito pala 1 hectare. 1.2 pala. Yan. Pilid. So ito hindi pa tapos. Yan. Ito naman, hindi ko na alam. Hindi ko na sila narinig dito. Layo na nila. Part pa rin to ng property. Yung kawayan hanggang dun. Ito ayun tinatawag naman silang linderos Yan. Dito na lang makababa. May liwanag. Doon tayo akyat. Nalito na ako dito. Pag ganun pala.
Ano ba? Ayun. Dito daw eh. Dito ata eh. Sakop. Ayun yun. Sakop pa kaya yan. Yan o. So sa may ano daw eh. Yan. Pero dito. Ay ito nga oh. No? Yan. Andun. Hanggang dito daw eh. Kaso may malatubig kanina. Ay ayun na pala. Lumagpas na ata ako. Traveling na. Traveling. Pala nandito. Sa may. Ay ayun pa pala oh. Ayun pa pala yung kawayan. Sabihin hanggang dito pa nga. Ayun dun. Sa ilalim. Yan. Bago magbuko. Yun. So sige balik na tayo. Balik na tayo. Na lang yung access dito. Uy. Yun. Yan. Tumahimik yung mga birdie. Balik na tayo. Sige balik tayo. Ano ako may shortcut. Wala. Nakaharang sa ano eh. Yung mga bowl ng kawayan eh. Pag natanggal yan, no, kita yung banahaw. Overlooking. Yan. Kaya try ko magsusot din. Matinik eh. Yan na. Pero ito nalinis natin bago magtanim ng kalamansi. Kailangan kasi ng kalamansi eh, high heat talaga, direct sunlight. Try ko dumaan doon. Shortcut ba? Okay. Mainit sa tao pero tuwa kalamansi niyan. Tuwa kalamansi. Tayo yan. Okay. Tuntas mo yung yan. Ha. Ito packet na yan. Tayo. Yan, tingnan nyo kung gano'ng kataas yung terrain dito ng farm. Kaya challenge dito pagtatanim kalamansi. Tapos malilim pa. Yan. Hop. Yan. Oops. Opi. Na. Sana. Pagod. Sana. Yan lilim na. Marami rin kasing malilim dito eh. Ayun na. Naball na lang yan eh. Yung malaki na yan eh. Oh. Diba? Tayo. Oh, ayan. Oh, init pero sa kalamansi. Tatakamin dito kalamansi. Sino ba? Ako, mali. Mali pala ako inakyat. At pala may hagdan dito, ano? Yun. Yan. 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 Akala ko na wala na ako. Joke lang. Tanong ko na dwarf. 6 yan. Pangalawa. Yan, so ito. Yan. Ayan, balik. Banahaw. Banahaw yung part na. Yun o. Ito o, kita nyo. Yun o, banahaw. Pag na-clear yung kawayan na yan. So, yun na lang muna. Sige, till next time ha. So, yun yung kabuuan ng farm. Thank you. Bye.